Nababati ng Happy New Year ay Happy New Year po sa inyo. Katulad sabi kanina ng preacher po natin ay maraming magaganap sa taong ito. Okay, isa na yung paghihintay po natin ng pagbabalik muli ng ating Panginoon. Kasama po yun sa ating itatapos. Right? So, ang ating text ay nasa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 hanggang verse 10. Gabagamat nabasa natin na kanina sa ating scriptural reading, basahin po muli natin upang sa gayon ay masariwa po natin ano po yung ibig sabihin po ng text po natin. Okay? So please open our Bible sa ating text, 1 Thessalonians chapter 6 chapter 1 verse 6 hanggang verse 10. Basahin po natin. And you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. For not only has the word of the Lord sounded forth from you in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything, for they themselves report concerning us the kind of reception we have among you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivered us from the wrath to come. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos muli sa pagkabasa ng iyong salita. Samahan niyo po muli kami as we study your word. At alam po namin, Lord, na i-enjoy po namin ang mga katotohanan na aming matutungayan. At ito po ay magpupuno sa amin ng kagalakan ng Diyos sa pamamagitan po ng mensahe po ito. Maraming salamat. Ito pa aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so sa ating topic, isang simbahan kung saan ito po ay naging role model ng mga ibang simbahan. Tandaan po natin mga kapatid, ang isang mabuting modelo ay napakahalaga sa ating society. No? Mahalaga po sa bawat lugar o sa bawat pupuntahan po natin, may mga bagay na nagbibigay po sa atin upang ating tularan. Why? Because it provides direction kung ano po yung ating gagawin. Okay? Ibig sabihin, ito yung magiging guide po natin. Hindi lamang po magbibigay ng guidance, kundi nagbibigay din po ito ng inspiration po sa atin. Ibig lang sabihin, magbibigay po ito ng inspiration kung ano ang dapat gawin. That's why Christians are blessed to have many role models. Marami po tayong mga ginagaya. No? Marami po tayong example ng mga mabubuting modelo dito sa Scripture. No? Bilang simbahan, ay meron din po tayong tinatawag na huwaran. At ito po ay nagbibigay po sa atin ng inspiration bilang congregation. No? Kung yung natatandaan na isang pastor po natin, na at least sana maging ang simbahan po ito like Ephesus. No? So, ibig sabihin, meron siyang role model na simbahan. Sa atin, ay tinawag nating role model ang simbahan po ng 1 Thessalonians. Ito po yung unang mensahe na ating matutungayan sa bagong taon. Among the many churches described the New Testament, that the church of the Thessalonians proved to be a congregation to imitate, na dapat nating tularan. Ibig lang sabihin, ang simbahan pong ito, it is worthy to emulation, to imitate, na dapat kopyahin po ito. So, Paul commended this example. Makikita po natin in 1 Thessalonians chapter 1 verse 7. Okay, anong sabi po ng verse 7 na ating binasa sa ating text?
ay ito po ang sinabi, no, ng ating text, but we were gentle. Sorry. Nasaan na ba ako? Chapter 2 na ako. Sorry. No? Ano bang verse po natin? Verse 7. Okay? So that you became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. Tandaan po natin, no? Ang simbahan po ito ay batang simbahan pa ito. No? Ibig sabihin, bagong usbong lang. O wala pang narating, wala pang, kumbaga sa ano, ay hindi pa napapatunayan. Pero ay sinasabi ni Paul na dapat tularan. So, ibig sabihin, ang itong church ng Thessalonia ay magandang example sa lahat ng mga simbahan. That's why church today, no, naghahanap kung ano po ang tutularan po nila. Pero ayaw nilang tumingin sa Biblia kung saan nandoon yung mga tamang simbahan na nagbibigay ng encouragement sa bawat individual at sa bawat buong congregation ng ating Panginoon. Okay, so titignan po natin kung ano po ang commendation na ibinigay po ni Paul para dito. Right? Because Paul, mismo si Paul, no, na nagsasabi na gayahin niyo ako. Ibig sabihin, our imitation should be dapat mapunta katulad ni Paul at sa ating Panginoon. Sabi po ng verse 6, little a, no? Sa ating text, basahin po muli po natin. And you became imitators of us and the Lord. No? Ibig sabihin, sila Paul, lalo na ang ating Panginoon na dapat po nating gawin. Okay? So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Paul ay dapat natin silang tularan, gayahin as a good example. Si Paul at ang ating Panginoon mismo. Right? Hindi lamang po yun. Of course, sa individual, yun po yung sinasabi. Pero sa buong simbahan, ay isa po sa magandang halimbawa ang simbahan ng Thessalonica. Basahin po natin ang 1 Thessalonians chapter 2, verse 14. Sabi po dito, verse 14, okay? Okay, hindi ko matiga. For you, brothers, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jew. No? Ibig lang sabihin, ang Thessalonica, no? Church of Thessalonica, bagamat ito po ay batang simbahan, pero meron ng kapasidad, meron ng kakayahan na dapat tularan ng mga ibang simbahan. Right? Bakit? Ano ang sekreto nito? Ang simbahan pong ito? Ano ang kanilang ibig sabihin, ginagawa? Bakit sila po ay sinasabi ni Paul na dapat natin po silang tularan? Kaya makikita po natin kung ano po ang sikreto ng simbahan kong ito. Right? So, sa ating kapanahunan, ano kaya ang dapat po nating tularan? Okay, alam nga namang tutularan po natin ibang simbahan. Mismo, of course, ang ating simbahan mismo. No? Pagmamalaki po natin ang simbahan. But still, we are seeking as an example, a good example sa mga ibang simbahan. That's why nakakita po tayo ng mas totoong simbahan while alam po natin during the time na wala pa tayong nalalaman, stick lang po tayo sa mga bagay na meron tayo. But yet, ang Panginoon ay pinagpalang simbahan po ito because hindi po tayo natali sa mga bagay na natutunan po natin, pero it increase. Lalo pa tayo nadagdagan.
Kaya, kaya nga ang simbahan pong ito ay bagamat dependent po siya at walang talagang nakikialam. That's why malaya po tayo. No? And still we are seeking another church to imitate. At nakakita po tayo ng mga ibang simbahan. Right? Kaya it's a big blessing po para sa atin because God gives us an example na dapat nating mga tularang simbahan. Bagamat hindi na natin nakita ang simbahang itong simbahan ng Thessalonica, pero may mga bagay na dapat sinasabi si Paul na dapat po natin imitate bilang church o bilang congregation o bilang anak ng Diyos. So we should also imitate Paul as a church. We should also imitate Thessalonican church. So bakit pa tayo maghahanap? Sa bagay, of course, naghahanap po tayo yung ating kaparehas na pananampalataya. So dapat lang po nating tandaan that we should be a good imitators. At ang simbahan din po natin ay dapat din maging worthy to imitate. Maraming may mga naiinggit sa atin na simbahan. Bagamat may mga simbahan din na galit sa atin. Right? At hindi po yun sikreto pa para sa atin. But still, pinipilit po natin, binibigyan po tayo ng pagkakataon na mapatunayan po natin na ang simbahang historic heritage ay nasa tamang landas. Nasa tamang ibig sabihin, yung tamang simbahan. For me, at tamang simbahan. O kung meron pa kayong mahanap na mas tama pa, sama-sama po tayo dyan. So, ibig sabihin, we are looking for another to imitate. So, ibig sabihin, nadadagdagan po tayo. Bagamat nababawasan po tayo, pero nadadagdagan tayo in what way? Sa mga bagay na mamahalaga ng ikalalago na isang Kristiyano. Yan yung aking tinatanganan ngayon at tinitingnan. Imagine, sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, natutubo tayo bilang bilang simbahan. So, anong dahilan? Bakit ang simbahan kong ito ay sinasabi ni Paul that is worthy to imitate? Why? Because of their reception of the word. Yung kanilang pagtanggap ng salita ng Diyos. Tingnan po natin ang verse 6, letter B. Tingnan po natin. For you receive the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Imagine. Tinatanggap po natin ang salita ng Panginoon na katotohanan. Bagamat tayo po ay dumaan sa mga pagsubok, bilang simbahan, but still, we have joy. Meron tayong kagalakan. Right? Ibig sabihin, ipinapakita lang na tayo po ay nasisiyahan at nagagalak sa mga bagay na napapakinggan po natin, which is, ito po yung mga katotohanan. Ang katotohanan ang magbibigay ng kasiyahan sa tao. Right? Hindi yung hindi kasinungalingan. Sapagkat magbibigay po iyon ng kasaluningan na pag-asa. Pero sa atin, alam po natin na tinatanggap po natin. Imagine, despite of persecution, itong simbahan kong ito ay tinanggap po nila ang salita ng Diyos. Okay? Katulad din sila. Maraming simbahan na naging katulad ng First Thessalonian pong ito. Hindi naman po tinanggap nila ang katotohanan because ito yung totoo. So, nagbigay po ito sa kanila ng kagalakan. Imagine, you came here. Pumunta ka dito dahil gusto mong makinig ng katotohanan at yan ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Okay? Tandaan po natin, bakit masaya ang mga tao sa loob ng simbahan? Because ito yung bunga, ito yung fruit of following after the Spirit. Ito yung bunga. As we children of God, living to the guidance of the Holy Spirit, ito po yung bunga ng ating pagtanggap at
pagsunod ng katotohanan. Joy! No, wala nang makakapantay po dito itong kagalakan na ito sa pagtanggap po natin sa mga katotohanan. Okay? Kaya nga agad-agad ginagwardyahan po natin ang pulpit. Hindi natin pinapayagan na makontaminate ang pulpit pong ito. All truth, no? Lahat ng katotohanan dapat lamang mangibabaw sa ibabaw ng pulpit pong ito. Okay? Lalo na, especially kapag dumarating at dumadaan ang simbahan ng anumang persecution o problema sa loob ng simbahan, the Word of God still receive with the joy. Yun po yung nakikita po natin. At yan po yung nakikita po dito sa loob ng simbahan. Okay? Again, in 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, akyat lamang po tayo because dito po dinescribe ni Paul how they receive the word of God. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ang sabi po dito, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all saints. Ano bang verse yung sinabi ko? 2:13. Yeah, 2:13. Okay, 2:13 na. Okay. Second. Right, chapter 2, verse 13. Ano ba yung binasa ko? Sorry. Chapter 3 na pala yun. Sorry. Okay? Verse 13 in chapter 2. And we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. Ganito po nila tinanggap ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa mga opinyon ng tao o mga salita ng tao, kundi tinanggap po nila ang salita ng Diyos. Right? Ito po yung good example ng isang simbahan at ito po yung pinaka-importante na part, becoming an example of worthy to imitate is yung how to receive the word of God sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan. Yan po ang dapat nating gayahin sa ating kapanahunan. How we receive the word of God. Ano ba ang reception po natin sa salita ng Diyos? Tinatanggap ba lang natin ang salita ng Diyos when the time is convenient sa ating kalalagayan? O tinatanggap din po natin ang salita ng Diyos kung ito po ay meron po tayong persecution o anything happens sa atin? Baka hindi na. Okay? Or tinatanggap po natin ang salita ng Diyos with the advantage to study more the Word of God. Diba? Or ayaw natin, bibitawan po natin. Okay? So makikita po natin po ito sa pamamagitan ng devotion mo, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at sa pakikinig mo ng sermon every Sunday, even in Wednesday. Ngayon, kung nagkaroon ka ng malamlam, ibig sabihin ay hindi mo tinatanggap. Right? Hindi natin tinatanggap ng maayos ang salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay kahit hindi pa linggo, ay gusto mo nang maging linggo, ibig sabihin lang ay nasisiyahan ka at nagagalak ka. Dahil yung salita ng Diyos, hanggat maaari ay talagang mapuno. Ayaw mo magbulat. Ganun po natin. Ganun po. Dapat imitate ang isang Kristiyano. Ibig sabihin, we are not neglecting the Word of God. Itong mga Kristiyano po ito, mga bata pa.
ng batang simbahan pa. Ibig sabihin, nakikita na sa kanila yung tama, no? As a church. Okay? Sabagay, sa ating simbahan, masasabi ko ito ay tama din. No? Para sa inyo, para sa akin, tayo po ay naniniwala na ang simbahan po ito. That's why itong simbahan po ito is much worthy also to imitate. No? Kaya lang, kinokontra nila. Ayaw nilang imitate ang simbahan po ito. Right? Siguro dahil nakita nila yung capacity, ayaw nila. Or nakita nila yung ambience ng simbahan po natin, ayaw nila. No? May nakausap kong pastor na yung mga mayayaman na membro nagbaback out. Why? Because mainit daw ang kanilang simbahan. Malit lang daw ang kanilang simbahan. Sabi ko sa kanya, paano ba ninyo in-encourage ang membro? Dapat sa salita ng Diyos sila mag-enjoy. Dapat yung pagtanggap nila ng salita ng Diyos. Okay? Hindi. Gusto nila maganda kaagad. Paano kung walang maganda, walang pera ang simbahan? Paano makakapagpatayo ng simbahan na yun ang hinahanap nila? That's why, makikita po natin, ang mga taong to, nagtataga sila, kahit mainit ang pagkakataon, but still, they are enjoying the Word of God. Kaya ang simbahan ay matagal lumago. No? Dahil inahanap ko nila kung saan sila mag-enjoy, hindi sa salita ng Diyos. Right? Kaya bilang individual, we have to receive the Word of God properly at makikita dapat sa atin yung pagiging meekness and aware of the need of the Word of God. Diba? Kaya nga tayo nandito. Right? Ano ba ang sadya mo dito? Okay? Salita ng Diyos. Kailangan ko ang salita ng Diyos. Katulad ng isang bata, no? He desires the mother's milk. Ang batang ito, lumago po siya. So, ganun din po tayo. Tandaan po natin, knowing the Word ay mahalaga po ito para sa ating paglago bilang Kristiyano. Okay? Kaya that's why, as a Christian, dapat tayo ding imitate ng mga katabi po natin regarding our reception to the Word of God and, of course, kung paano po tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Ito ang nakikita ni Paul sa simbahang Thessalonica. Siguro yung mga young people nila, they are a good students and learners of the Word of God. At ito yung nire-recommenda po ni Paul. So, historical days, nakita naman po natin how our young people, no? Kung paano sila nagiging good students and learners of the Word. Nakakaingit kayo dahil dumaan kayo dyan. Kami hindi kami dumaan. No? Naging matanda na kaming Kristiyano. Gusto naman namin balikan ay hindi na pwede. Kahit, of course, yung mga matatandang Kristiyano at sasama sa mga youth, ay may mga pride na yan. Hindi na yung ayaw nang matuto. Kaya nga ayaw talagang pasakop eh. At ang mga matatandang Kristiyano, because naiingit sila. Nai-intimidate sila dahil sa inyo. Right? Kaya sabi ko nga, mga bagong mga Kristiyano ito, so ibig sabihin, ay talagang masisipag. No? Na pag-aralan ang salita ng Diyos. Pangatlo, ano pa ang katangian ng simbahan kung ito? Bagamat siya ay batang simbahan, they are spreading the word. No? Kinakalat po nila. Ibig lang sabihin, they are proclaiming the word of God. No? Ibig lang sabihin, para sa kanila, the word. Kaya doon sa text po natin, it sounded forth. Ibig lang sabihin, talagang makikita po natin, ang mga Kristiyanong ito, talagang isinisigaw nila. Right? Ibig lang sabihin, hindi sila naging tahimik. No? Hindi sila naging tahimik patungkol sa kanilang pananampalataya. Hindi sila tahimik patungkol sa kanilang pag-asa.
Hindi sila tahimik patungkol sa kanilang inaasar-asar. No? Walang pakundangan. Ibig sabihin, walang limitasyon ang kanilang gawain, especially in evangelistic effort. No? So, dapat nating tularan ang simbahan pong ito because they are good as an example as a Christian. Bilang mga soul winners ang mga Kristiyano pong ito. Imagine, from place to place, from area to area, they are spreading the word of God. Through Macedonia hanggang Akay. Yung kanilang pinupuntahan, ano ba? Sekreto po nila. Mamaya, makikita po natin the last part. Okay? Imagine region by region sa kanilang bansa. No? Talagang itinakalat po nila. So, anong indikasyon po nito? Bakit ganun sila ka-sound forth para sa kanilang pananampalataya? Ibig sabihin, meron silang pananampalatayang malinaw tungkol sa Diyos. They have faith toward God. Di lang yung salita ng Panginoon ang kumalat, kundi ang kanilang pananampalataya nalaman po ng iba. Nalaman ng mga ibang tao ang salita ng Diyos, even ang kanilang pananampalataya ay nalaman ng tao. Bakit nila ginagawa po ito? Ito po ay indikasyon ng kanilang katapatan sa ating Panginoon. So, they are worthy to imitate. Lalo na po sa evangelistic work. Okay? Nag-focus po sila sa gawain pong iyon. Kaya sana sa atin sa ngayon, meron ba tayong kaparihas? Bagamat natapos na natin ang ating topic about evangelism, sana ganoon din po tayo at i-imitate din po natin po sila. As we looking beyond the needs of other people or sa ating komunidad o sa anumang kinabibilangan nating sosyalidad, ay latuyo, ay tinitignan po nila na kailangan nila ang salita ng Panginoon. Right? Sana we have to work towards spreading the gospel in other places. Okay? The need for such churches. Makikita naman po natin, siguro ang simbahan po ito. Kung ito po ay nakasabay po natin, baka lahat po mapuntahan po doon. Right? At turuan nyo kami kung anong sekreto ninyo. Isa lang ang aming sekreto. Magiging tapat lang kayo. Okay? Kaya ang sekreto nila, of course, sino ang makikinig kung walang mga di ba? Yun yung sekreto po nila. No? Paano sila makikinig kung walang preacher? So, yun po yun. Kaya kung tayo pupunta, of course, mapapakinggan din po nila. Right? Kaya tayo, marami po tayong dapat gawin pa. As a church, no? Again, tayo po ay muling lalago. Mag-uumpisa po muli po tayo. Another chapter, no? Ng buhay po ng historic heritage. Yung nawala po sa atin, ginagamit na ng Panginoon. So, we are not counting as lost para sa atin. They are brothers, no? Tinawag po sila para sa gospel din. Kaya tayo mag-uumpisa ulit. Kumbaga ang simbahan pong ito ay taga-umpisa. Which, maganda na po yun. Dahil tayo yung original. Right? That's why, maaaring darating ang panahon, makikita din nila itong simbahan ito na historic heritage. It is a worthy to imitate. Right? At makikita po natin po yan pagdating ng panahon. Right? Ano pa ang sikreto po nila? Yung kanilang paglilingkod sa Diyos in verse 9. Ano sabi po doon? In verse 9. For you, remember brothers, our labor and toil. We work night and day that we might not be a burden
to any of you while we proclaim to you the gospel of God. Wow! Their service to God. Okay? Yung kanilang paglilingkod. Right? Walang katapusang paglilingkod. Hanggat di dumarating ang ating Panginoon, patuloy pa rin ang ating paglilingkod. No? Walang kapangguran. No quit. No surrender. Right? Tayo po ay magpapatuloy ng ibig lang sabihin, makikita po natin yung kanilang commitment bilang church member. Paano tayo mag-commit? Okay? Samantalang matagal na ng commitment na yan, until now ay wala pa rin. Pero anong sikreto po nila? Makita po natin yung kanilang kaseryosuhan. Imagine, binato nila, tinapon nila ang kanilang mga idols. Just to serve God. So, ibig lang sabihin, ang mga taong ito, right, ay talagang totoo. Right? Gusto nila talagang maglingkod with their heart. Walang halo. Kaya ang Kristiyano, hindi na nakakapaglingkod because may kahalo. Tandaan po natin, you cannot serve two masters. Kaya para mawala po yun at mag-commit po sila sa kanilang paglilingkod, binitawan nila po yun. Ibig sabihin, from their devotion to the idols, nagpalit po sila at nagkaroon po sila ng devotion po sa Diyos. Okay? Ibig lang sabihin, ang mga taong ito, yung kanilang pagiging ligtas, yung kanilang conversion, ay ito po ang nagbigay sa kanila to make a service possible to God. No? Hindi ka naman makakapaglingkod kapag wala ka namang tamang conversion, right? Or may doubt ka sa iyong conversion. O yung pagiging Kristiyano mo. You cannot serve. Kung makakapaglingkod ka naman, maaaring meron kang intention fully. Pero kung gusto mo maglingkod fully, of course, tama yung conversion mo at tama talagang ligtas ka. That's why, sabi ko nga, you cannot serve both God and idols. Kaya sa kanila, istorbo ka lang. Bibitawan kita. No? Ibig sabihin, sa atin, mga Kristiyano, bagamat wala na tayong idols, but sometimes, there are idols na meron tayong ginagawa. Kaya yun po yung nagiging hati bilang lingkod po ng ating Panginoon. Imagine, ginawa po nila, right? Lahat ng kanilang idol, pera, whatever idols they have, binitawan nila po yun. At nagkaroon po sila ng devotion po sa Diyos. Tandaan po natin, to serve God, we must turn away from those things. Lahat ng mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, dapat natin bitawan po. Not, hindi po tayo makapagbibigay ng total commitment. Tandaan po natin, dito nang gagaling ang original or genuine faithful service. Ibig lang sabihin, God requires a true saved Christian, a true convert, a true conversion. Yan po yung hinahanap po ng Diyos. At alam ko, lahat po tayo ay totoo ang ating kaligtasan. Right? At hindi yan masusubalian. Hindi yan maku-question po sa atin. Right? That's why we have to turn away from things of the world. At dapat lahat din ng bagay ay itatapon natin sa Diyos. Especially our service. So, dapat ganun po tayo. Tandaan po natin, maraming mga idols na meron po tayo na dapat po natin itapon. Ano pa yung mga idols? Your covetousness. Covetousness is defined as idolatry. Baka yun. Baka yun ang kadahilanan. Okay? Kaya maraming mga Kristiyano, bagamat walang actual na idol na hawak sila, pero maraming mga bagay, ibig lang sabihin, mga bagay na nagbibigay ng distraction para sa atin to give our service to God. Marami.
So that's why ito po yung naghihinder o pinipigil at nagdi-divide po sa atin sa ating devotion po sa Diyos. And our service to God, maraming kadahilanan. Okay? We cannot serve God. If you try to serve God while still wanting to serve the world, it cannot be. Diba? Kapag minahal mo ang sanlibutan, ibig lang sabihin, yung pagmamahal mo sa Diyos ay wala. Okay? Kaya dapat ang ating devotion ay hindi dapat ma-divide. That's why, again, Church of Thessalonica, it is a worthy to imitate. Plus, ano pa ang sikreto po nila? Bakit naging seryoso ang mga Kristiyano pong ito? Because they are anticipating of Jesus coming in verse 10 sa ating text. Ano sabi po dito? You are a witness, and God also how holy and tama. Okay? And blameless was our conduct towards you, believer. For you know, saan ba? Nasa chapter 2 ako. Okay. Some verse na pa, verse 10. Okay? And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Jesus, who delivers us from the wrath to come. Yung salitang wait, ibig lang sabihin, looking for and anticipating His return. Wow! Ito yung matindi na nagbigay sa kanila. Okay? Para ma-imitate ang simbahan po ito. Dapat itong anticipation na to ay nasa atin, sa lahat ng mga Kristiyano. Okay? If not, sayang paglilingkod po natin. We cannot serve with encouragement. Ito po yung nagbigay po sa kanila. At ito rin po ang magbibigay po sa atin. Kahit pagod ka sa iyong pagal na katawan, sa iyong katawan, mortal na katawan, ay ito pa rin ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Why? Because as a church, as an individual, we are eagerly wait for Him. Nagsusumamo po tayo, nagagalak po tayo na sa ating paghihintay. Bagay, kung ganito ang ating titignan, siguro lahat naman ng simbahan, ito ang kanilang inihintay. Right? All of us, ito ang kanilang inihintay. Yung pag-asa ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ito ang nagbigay po sa kanila. At ito din po ang nagbibigay po sa atin. That's why we are eagerly waiting for our Lord to return. Sa kanyang pagbabalik. Bakit ka nandito? Dapat natulog ka na lang. Pagod ka eh. Diba? Dapat gano'n. Ayoko. Gusto ko kahit pagod ang katawan. Mas mag-i-enjoy ako doon sa simbahan ng historic heritage kasi lahat sila ay nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon. As we celebrate our Lord's Supper, no? Tayo naman ay parehas na nag-iintay. Dapat ito po ang pumilkil sa isipan po natin. Yung ating paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil kapag ito ay nangyari, malamang sa malamang, masayang Kristiyano. Diba? At makikita po natin yung attitude ni John. Diba? Ano yung kanyang desire? Come Lord Jesus. Every time. Ito yung kanyang sinasabi. Every time din po tayo. Lagi po tayong umaasa ang pagbabalik ng ating Panginoon. Right? Kaya bilang mga simbahan, bilang mga Kristiyano, kapag nasa iyo iyan, malamang ay gagayahin at gagayahin ka. No? Kasi hindi nakikita ng mga ibang tao sa atin yung pag-asa mo sa paghihintay ni Kristo. Ang nakikita nila, yung karakter mo, yung ugali mo,
Hindi nila nakikita yung pag-asa mo na si Kristo ay hinihintay mo. Why? Dahil doon pa lang sa ating gawi ay nakikita na nila. Ito ba ang Kristiyano na naghihintay? Tandaan po natin as we close. Tandaan po natin. Ang simbahang Tesalonica ay napakabatang simbahan kong ito. At ito po ay itinayo sa maikling panahon bago isinulat ni Paul itong first message of First Thessalonica. Okay? But Paul write such complimentary words about them. Ang sabi nga sa isang theologian, kapag ang Diyos dumaan sa simbahan ng malaki at maraming tao, hindi yan papasok. Nakita niya ang historical heritage ko, konti lang. Ito yung simbahan, ito yung tamang simbahan. Okay? Kaya, tandaan po natin, no? Nagbigay ka agad ng complimentary words sa isang batang simbahan. Ibig sabihin, ay nagpapakita lamang na ang mga tao dito sa simbahan po ito ay talagang naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa ating Panginoon totally. No? Walang halo. No? So, kung ating hanapin po, kung gusto mong gayahin, hanapin mo si Paul, hanapin mo ang ating Panginoon. Okay? Why? Because sa ganung pagkakataon, itong dalawa na binigyan ng example, tinanggap po nila ang salita ng Diyos. Even in the middle of persecution o sa gitna ng kamatayan. So, ganun din po ang ginawa ng ating Panginoon. Right? Kaya makikita po natin, sa kabila ng kanilang naranasan, still, they turn to God in full devotion. Dapat, ganun po tayo mga Kristiyano. At ito po ang nagbigay sa kanila ng motibasyon para lalo pang magkaroon ng desire, eagerly, yung motivation na pagbabalik na ipinangako ng ating Panginoon. Right? So, ibig sabihin, itong simbahan kong ito, okay, ay isinisigaw kung ano ang meron sila, kung anong klaseng Kristiyano ang mga to. Dahil yung salita ng Diyos ay nakikita sa kanila. Kaya sumisigaw ang kanilang simbahan. Sumisigaw sa lahat ng dako ng kinaroroonan nila. Ibig lang sabihin, ang simbahan ito, merong silang reputasyon. Ang kanilang pananampalataya. Yun ang kanilang reputasyon. Okay? Totoo ang kanilang pananampalataya. Totoo ang ating pananampalataya. Okay? Pero tandaan po natin again, sa ating pagtatapos, darating ang ating Panginoon. At tandaan po natin, babalikan po tayo. Okay? Babalikan po tayo. At ipinangako that we are delivered us from the wrath to come. Saan para? Dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa kanyang kamatayan, na-reconcile po tayo sa Diyos. So, biglang sabihin, lahat po tayo, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, we are delivered from the wrath to come. At ito yung sekreto po. Kaya masaya po sila. Kaya nagiging totoong simbahan po sila, totoong Kristiyano po sila. Sana ito yung palagi na magbigay po sa atin ng daan para makagawa man tayo ng kasalanan, we have ready to have a repentance. Mga kapatid, ang simbahang historic heritage, tandaan po natin. Okay? Maraming nananalangin ng simbahang ito ay magsara. Maraming nagdadasal na ang simbahang ito
ay madidissolve. Dahil once, the moment na nakakita po tayo, na-encounter ulit natin yung mga naging kasama po natin, kumusta na kayo? Kumusta na ang simbahan ninyo? So, ibig sabihin, meron silang inaasahan na magaganap sa simbahan po ito. Hindi po yun magaganap. Dahil sa totoo, simbahan po ito ng Panginoon. Kaya, being faithful, naman ang mangyayari sa simbahan po natin. Still, historic heritage will rise up. Tayo po na. Dakilang Diyos, salamat po muli sa mensahe na aming napakita. Marami po kami hinahanap at isa lamang po ang aming nakita. Kundi ang ugat ng aming pananampalataya at ugat ng simbahan ay ang Panginoong Hesus. Pagamat maraming mga kapatid, maraming mga simbahan, but still, they are not perfect. Rin po sila Panginoon. Kaya magtitiwala po kami sa Diyos sa mga good example na ibinigay po ng Scripture sa amin. Hindi namin gagayahin ang simbahan po ito, bagamat malaki ang simbahan po ito sapagkat wala kaming kakayanan. Kundi gagayahin po namin how they become faithful, how they become devoted to you, Lord. Kaya sana ito rin ang aming makita po sa amin. Mga Kristiyano na dapat tularan din ng ibang Kristiyano. Na simbahan na dapat din tularan ng simbahan. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon. You are counted as a church to imitate. Salamat po, Panginoon. Ito po ang sa Panginoon.